God is able. From disability to possibility. Magandang gabi, magandang umagang, magandang hapon mga kaagapay. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Ito po ang programang God is Able, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live. Bukod dyan, kami po ay napapanood din sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at sa ating partner television channel 185 sa GCTV tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Maaari niyo po kaming i-message sa smart number 0999-223-5675 and globe number 0916-296-6620 at pwede rin pong tumawag sa landline 8654-3322 local 401. Ang God is Able ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako naman po si Edel Kutokova. Hello po, good morning, good evening, good afternoon sa lahat at kumusta ka po sis Malu? Hi Edel, oo, kasi tayo ay napapakinggan all over the world at ang ating guest nga ngayon baka nga umaga sa kanila sa atin gabi, no? So, ano nga ba ang God is Able? Ang God is Able po ay isang organisasyon na may puso para sa mga PWD at kami po ay nagpapahalaga sa mga taong may mga kapansanan at gusto po namin makipag-partner sa mga Christian churches para maging lighthouse sa komunidad sa buhay ng mga taong may disability, no? Pati na rin sa kanilang mga pamilya. At Edel, alam mo, tayo ay magkakaroon ng family camp next week na nga, no? At I'm sure yung mga ating mga kasasali at mga volunteers ay excited. Talagang we look forward to this family camp every year, no? Nasayang lang, natigil lang ng 3 taon dahil sa pandemic. So, first time kaming babalik po after 3 years, no? And namimigay din po kami, namamahagi din po kami ng mga wheelchairs, crutches, canes. Pero ito po ay dinadaan po sa mga simbahan na nagpa-partner with us. So, Edel, ngayon yung topic natin kasi meron tayong guest na inflicted with cancer, no? Para lang sa kaalaman ng ating mga viewers, ang cancer po is part ng PWD din sila, no? Kaya maganda rin na malaman nila na entitled din sila sa PWD card kasi malaking bagay yan, di ba, no? Pag kayo po ay nagkaroon ng ganong sakit, I think even hindi lang naman cancer, pati mga any major illnesses, that's considered PWD kung if it's lungs, liver, or kidney na mga diseases, ganyan. So, pwede po kayo mag-avail niyan. Pumunta lang po kayo sa inyong, dun sa inyong malapit na, ano ba tawag doon? Sa ba kinukuha yan? Sa City Hall, sa DSWD. Yan, mag-apply po kayo kasi sayang po yun. You get 20% discount on hospitalization, doctor's fee, pati sa medicines, pati na rin sa food, no? So malaking bagay noon, Edel, napakalaking bagay. So Edel, introduce mo na yung ating guest. Yes po, gaya ng sinabi niyo sis Malu, na malaking bagay nga talaga para sa mga may mga cancer yung pagkuha nila nung PWD ID. So para po sa mga nakikinig sa atin, you may approach yung I think sis Malu, it starts sa DSWD, sa mga barangay meron din yata. So di na po natin patatagalin. Ito pong ating guest ay kaibigan ko na po siya at kakilala for the past 2 years, I think. Hindi ko pa po siya nami-meet in person, sis Malu. Ganun ka, ang nangyari during the pandemic. Pero hindi huminto ang gawain ng Panginoon sa mga churches just because of the pandemic. Ang totoo niyan, mas dumami po ang mga small groups na nag-meet, and imagine that our small group in our community before, na all women's lang, was able to reach out a lady like our guest
And dati po, when she would join us, hindi siya nag-open ng camera. na ano po ako, naiintriga ako. Sabi ko, bakit kaya hindi siya nagbubukas ng camera? And she's in Australia. She's 2 hours ahead of Philippine time, Sis Malu. Tapos, sabi ko ganun, siguro pagod siya. May mga ganun akong dati kasi hapon po yung meeting eh. Tapos po, when I've learned about her condition, siguro nahihiya siyang ipakita yung sarili niya. Pero kagaya po nung aming pag-uusap this time, because it is her prayer to share her story to a lot of people. Now, she is, hindi na siya nahihiya. Sabi nga niya, ipapakita niya kung sino siya. Ayan. And this will be a way for her to show her friends how is she doing, because sabi nga niya hindi daw siya masyado palang nagkukwento, no? At sa mga kamag-anak niya siguro at kaibigan na nandito sa Pilipinas, I believe and I'm sure that you will be so blessed with her story. Our guest today is presently she is having a stage 4 cancer. That's from her, if I remember it correctly. So without further ado, let us welcome Ate Lalaine Sinson. Ate Lalaine, hello, good morning, good afternoon. Hello, magandang umaga po. Parehas pong umaga, mas maaga lang po sa atin dyan sa Pilipinas. Yeah, good morning, good afternoon, good evening kung saan man sila ng parte ng mundo, no? So, Lalaine, it's nice to meet you, no? Can you give us a little background about yourself, what you do, and tell us about how your cancer diagnosis, tell us about your cancer and how you first found out. Ako po ay isang financial accountant, so ordinaryong empleyado, just like the rest of us. At ako'y nagtatrabaho sa isang kumpanya. Even prior to coming to Australia, ganun na rin po ang trabaho ko. And I think for the last 20 years, yun ang sinabi ng doktor eh. Dahil sedentary lifestyle, ika nga, laging nakaupo. Tapos more than 8 hours, minsan 10 to 12 hours pag may deadline ka, talagang lagi kang puspos na hindi nakakapag-exercise. At yun naman ang kamalian ko. Yan ang sinabi ng doktor na nakikita niya. Apart from that, of course, siguro tayo sa age natin at sa mundo natin ngayon, a lot of preservatives and stuff, you don't watch what you eat. Ayan yung isa sa sinabi nung breast surgeon ko, nung unang na-diagnose po ako at nalaman. Paano ka nalaman? Ika nga, tanong ni Miss Malu, meron po akong bukol on top of my left breast. At talagang ramdam na ramdam ko na siya. Para siyang bola ng jackstone, ganon. At ini-ignore ko talaga, thinking na it's benign dahil gumagalaw eh. So, very traitor po yung type of cancer ko kasi akala mo benign siya. Dahil dati 2005, may naramdaman na rin po ako, pinatest ko, benign naman. And it was really big. Eto naman, mas maliit siya, movable din. So I was ignoring it, patuloy lang ako sa buhay ko, and then yung husband ko talaga ang nag-push sa akin. At sabi niya, hindi, for peace of mind, kailangan ipatingin mo yan, ipabiopsy mo. At doon po nalaman na ang aking cancer ay tinatawag na triple negative breast cancer. Yung pong first diagnosis ko was around 2 years ago. At yan ay stage 2, triple negative breast cancer. In summary, ano po ba ang triple negative? Usually, 3 po ang pinanggagalingan ng cancer for breast cancer. Una, if it's coming from your hormones, yun ang trigger niya. Pangalawa, if it's actually from a certain protein inside your body. At meron siyang pangatlo, may pangatlo pa po. Pero alam niyo po, tested na negative ako sa lahat ng yun. Yung usual causes ng breast cancer. Kaya tinawag siya dahil wala siyang category triple negative. At yung pong type of cancer na yan ay very rare and aggressive. Bakit rare? 2% lang po siya ng lahat ng cancer population. Pag pinagsama-sama nyo, cancer of the liver, brain cancer, at kung ano-ano pa. In the middle of all those, 2% lang ang mga taong mayroong triple negative. Kumbaga, kaunti lang talaga, kaya rare. At aggressive kasi matapang siya. Dahil at this age in time, sabi nga po ng oncologist, sana nga doon ka na lang sa positive ka dun sa protein. Noong araw, yan ay fatal. But at this age and time, there's already a drug that can reverse it.
Pero pati yun, negative ako. So, talagang pag naisip nyo, yung hopelessness talagang parang wala na eh. Parang ganun dating sa akin. Yun ang diagnosis sa akin, triple negative breast cancer. At doon nakita, dahil nga po meron ako dito nararamdaman ko, which usually we try to ignore. Kaya kung ako, we don't ignore. We always have to have it checked. Ika nga, tama yung asawa ko. At mabuti na lamang ako ay sumunod at surrender talaga ako sa, very submissive naman po ako. Not very, but the right submission to my husband. Kaya sumusunod talaga ako sa kanya pag sinabi niya, mga lifelong decisions, even sa kalusugan ko, sumunod ako. Kaya doon ko po nalaman. Okay, Lalaine, thank you for sharing, no. Para sa ating mga viewers, gusto lang namin siguro malaman din, no. Paano ba na-detect yan? Ano ba yung itsura nung bilog na yan? Nakabukol ba talaga yan? O kailangan kapain mo? At ano yung location? Sa kilikili ba yan? Sa ibabaw ng breast? Malambot ba siya? Bilog ba siya? Ano ba yung feeling na yan para magkaroon kami ng suspicion at magpa-check? Usually po, yung unang naramdaman ko, matigas siya. Tapos painless. You'll never really feel pain. Wala kang mararamdaman na may masakit sa'yo. At ang mga bukol po, usually tama kayo Sis Malu, part pa rin ng breast nyo, alam nyo po kung saan, from here at the top ng collarbone nyo, down to dito malapit sa armpit, part yan ng breast. So baka iniisip ng mga tao, etong skin dito sa harap ninyo, hindi yan part ng breast. Yan ay technically part pa rin po ng breast, categorically speaking. At usually pag mag-check kayo, tataas nyo lagi ito. Kunwari, naliligo kayo, pagkatapos nyo maligo, at kakapain nyo yan sa paligid. Kasi tama si Sis Malu, malapit dito sa may armpit, yan, tapos dito sa paligid mula sa baba hanggang sa pataas. At alam nyo po, ang medyo critical is kapag wala kayong nakakapa, usually, alam nyo po, may mga edad na dapat ay nagpapacheck at nagpapamammogram. Kasi kung ako, maliit ang daddy ko, yung ibang mga babae malaki. Mahirap ang makapa yung loob nun. Yung physical check is limited. So, there's age na talagang dapat nagpapamammogram po ang mga babae. Usually yan ay mga 45 to 50 kahit once a year or every 2 years para at least makita yung loob. Yun ang unang defense against this type. At sa totoo po, ang breast cancer, sa marami na rin akong narinig, wala kayong mararamdamang pain. At medyo mas nakakatakot yung hindi ka nakakaramdam ng pain, tapos may bumubukol. Matigas ang bukol niya. Ganun po siya makikita nyo talaga, mararamdaman nyo talaga pag kinapa nyo siya. And very unusual ang kanyang shape. Yung bang hindi siya bilog na bilog, na parang pag kinapa mo, parang siyang alam niyo yung caramel na candy. Parang ganun siguro, no? Parang may kakaibang shape. Yan, very critical na malaman nyo na dapat ipapacheck yan. Lalo na kung lumalaki. Yung bang napansin nyo, bakit ganun? Parang 2 months ago, maliit lang to Nagkakaroon ng growth. Yun. Yan ang mga signs and symptoms na dapat ipacheck nyo talaga po yan at ipabiopsy or kung ano man po ang i-address ng breast surgeon. Thank you, Lalaine, sa iyong mga tips. No? So ating mga kaagapay, kung kayo po ay may suspetsya na, may nararamdaman, nakakapa, magpa-check na po kayo. Edel? Yes po. Thank you so much for sharing that, Ate Lalaine. Guilty ako dyan. Parang hindi ako intentional magpa-check mammogram, kumbaga. Hindi ako intentional dun. Tsaka, yung nag-visit sa doctor pag may nararamdaman lang, hindi yung regular. Nako, kailangan ko na rin palang gawin yun. Lalo, my life begins already sa edad ko po. Ate Lalaine, syempre, you were successful, you were talagang thriving there abroad. I know part of your story is you said before sa amin na you really wanted to earn a lot, be rich, have that extravagant life. Kasi you are a very, very intelligent woman. Actually po si Ate Lalaine ay isang CPA. But then you had this sickness. Would you like to share to us yung mga moments of doubt or despair that you experienced during your journey? Alam niyo po, yung unang diagnosis ko na stage 2, syempre, I had hopes. Talagang my hope was really very high during that time. Kasi, biruin nyo, may 4 na stages ang cancer, di ba? 1, 2, 3, and 4. At wala ako sa advanced cancer stage. Nandun lang ako sa 1 and 2.
In fact, kahit na stage 2 is really very, magandang prognosis yan. At tama yung sinabi ni Sister Edel, I was at the prime of my life and still is, very so, nitong mga panahon na ito. Pero kumbaga, ako yung tinatawag na langong-langong sa pangarap, yung bang talagang I will really do anything and everything para lang talagang makuha ko ang mga pangarap na ito. At tama rin sa sinabi ni Sister Edel na CPA nga po ako dyan sa atin at dito rin sa Australia. Nag-aral at nag-exam pa to get the actual license at 3 taon na pinaghirapan. And hindi ko pinahalagahan, ika nga, yung bang kaloob ng Panginoon na katawan ko. Bakit? Kasi nga, pinababayaan ko ang sarili ko. Trabaho ka ng trabaho. At biglang dumating tong diagnosis na to. Yung mga moments of doubt, nandun eh. Nandun yung iyak mo na mapapatanong ka sa Panginoon na, Lord, bakit ako? Wala naman akong ginawang masama, hindi ako pumatay ng tao. Yung mga... Sa totoo po, dahil sa sobrang pag-abot ko ng mga pangarap na iyan, napabayaan ko po talaga ang kalusugan ko. At talaga bang, yung bang ang pahinga ko na lang yung tulog. Tapos hindi talaga yung lagi ka nagmamadali. Para bang life is just flying by. Nakikita mo na ang mga araw ay deadline after deadline. Ganun po ako nabuhay. At simula nung dumating tong diagnosis na to, tanong nga ni Sister Edel, ano yung moments of down? Meron, marami. Lalo na nung umpisa, nung binagsak po sa akin yan. Alam niyo po yung mga unang gabi, talagang there are nights na hindi po ako nakakatulog. Pagka nagigising po ako at makatulog man ako, 3 a.m., nare-relieve ko yung very moment na nihatag ng doktor yung diagnosis. At nagpapalpitate ang puso ko. Ganun ang pakiramdam ko. And I ask God, yung mga questions na para bang very mayabang na questions na, Lord, bakit ako? Hindi naman ako pumatay ng tao. Hindi naman ako ganito. And yet, yung bang nasa isip mo na you're comparing your personality and your life to people who have done more wrong than you. Ganun yung naging concept ko na para bang usual na, why? Why? Puro ganun ang tanong ko, bakit? Puro sarili ko pa rin ang iniisip ko. Biruin mo, I was trying to convince God na, why did you select me or why did this have to happen to me? Parang ganyan. Talagang maraming moments of doubt and down. Pati mga pamilya ko kasi nakikita nila nagmamanifest sa akin, pati sila. Ganun din sila. Very hopeless. Ganun ang pakiramdam. Ate Lilin, from all of that, papaano mo na overcome yung lungkot, yung pangamba? Paano mo na overcome lahat yun? Sa totoo po, kailangan, sinasabi nga nila dito, cancer patients should have community support. Merong mga tinatawag dito na kung sa ating Pilipinas ay NGO na parang non-profit organizations yan na pwede kang sumali, tapos may mga cancer patients din at mga family members na just like you, para at least you get support from each other. Alam nyo, hindi nga po ako nakasali sa ganun. At sinabihan pa ako ng doktor, kailangan magpa-psychiatrist ka, magpa-psychologist ka, kasi bibigyan ka nila ng logical steps and ways to overcome it. Yung kagaya ng tinatanong mo, Sis Edel, kumbaga, ano ba pwede mong gawin to combat yung ganitong moments of doubt and hopelessness? Pero alam nyo, ang sa akin, hindi ko sinasabi na people should not go to a psychiatrist or a psychologist. They should, for their own mental state talaga and condition. Pero natagpuan ko po yun, alam niyo kung saan, sa mga Bible study at sa mga fellowship po, sa mga Christian community groups na nakakasama ko po, na parang naging supplemental and extended family sila for me. Naging spiritual na partner ko sila. Doon ko nakita na I need to be at peace. Sa totoo po, and I encourage people na cancer patients like me, it doesn't matter kung anong cancer type nyo po at anong stage nyo, pero it will be very beneficial kung kayo po ay makakasama sa mga community at sa mga groups na kung saan ay may mga family members or cancer patients like you. Kasi they know, pinagdaanan na nila at nararamdaman nila the same way na nararamdaman mo at nahihirapan din mga kapamilya nila. So you find somehow connection and peace together with people that are like you. Pero yun nga po, hindi ko pinili. Mas pinili ko yung
gusto ko pong sumama sa fellowship, gusto ko pong sumama sa mga Christian community groups. Hinanap ko ang Panginoon sa gitna ng lahat. Hinahanap ko yung kasagutan sa mga tanong ko na para bang I wouldn't be able to find it doon sa mga kapwa-tao ko. I wouldn't be able to find it sa mga psychiatrists, psychologists, kasi naniniwala ko they don't even know me personally. How are they able to actually impart something? Pero sa totoo, in practical sense, dapat talaga pa-psychiatrist ka, dapat magpa-psychologist ka kasi meron silang mga professional tips and ways to cope para magkaroon ka ng proper way to cope. Pero ang pinili ko po talaga, magpuspos sa mga Bible study. Pag ini-invite ako, kahit bago ako doon, susama ako. And true enough, bago lagi, kahit na narinig ko na yung verse na yun sa Bible, may realization in time na, oo nga, iba yung nararamdaman. Ganun yung ginawa ko. At hanggang ngayon, kaya nakilala ko si Sis Edel. Dahil doon sa pagsama ko sa mga ganun, na-invite ako. And they became like a supplemental family for me. A spiritual family. Nadagdagan, dumami ang mga nanay at tatay ko. Dumami ang mga kapatid. Nahanap yung parang hindi. Kahit hindi sila may cancer, nararamdaman ko, they're with me. And we are praying together. Doon ako humugot po talaga ng lakas. Kaya nakakabawi ako sa mga hopelessness and sad days. Sis Malu, napaka-importante talaga ng being part of a community, or a group, and people praying for us. Sis Malu? Yeah. That's why also God is Able is here, no? We are also considered like a support group for people with disability. Oo. Lalay, napaka-importante talaga yung to be in a support group, no? Hindi lang yung support group na para sa may mga cancer, pero yung mga taong magdadasal para sa iyo, no? Kaya kikita ka namin ngayon, you're very joyful and in the midst of this difficult challenge, no? So, ang tanong ko ngayon sa iyo, Miss Lalaine, no? What has been the most challenging part of this journey mo? Ngayon kasi sabi mo 5 years ago parang balewala lang, no? You took it for granted lang. Ngayon na you're already in stage 4, ano yung mga challenges ba pag na ganito na ang stage? Alam niyo po, nung bumalik yung cancer, yun talaga yung pinaka-grabe sa lahat. Kasi I became stage 4. Automatic pala yan. Pag ang cancer niyo bumalik, ayan ay categorically you fall into stage 4. Hindi ka na yung parang from stage 2, baka stage 3 ka pa. Hindi, diretso ka sa stage 4. Ganun ang mangyayari sa'yo. At ang nangyari po talaga sa akin, nung bumalik siya, just 11 months, barely, walang isang taon, barely a year. 11 after my last chemo treatment, after my stage 2 diagnosis, bumalik ang cancer. Pag bumalik po ang cancer, kahit anong stage po ninyo, kunyari stage 2 po ako, no, dati, hindi pwede kayong maging stage 3. Hindi ganon. Hindi siya progressive na ganon. Automatic stage 4 ka. Yun ay tutungtong ka kagad doon. Kapag bumalik ang cancer mo, categorically, yan ang sinabi rin sa akin ng doktor. At nung bumalik po siya, kaya napakasakit, ay barely a year, 11 months pa lang, simula nung last chemo treatment ko, bumalik na yung cancer. That's how aggressive it was. Ganun po katindi. At yung most challenging part niyan ay, syempre na-opera ka, tapos naka-wheelchair ka, yung pamilya mo, ubusan ng leave, yung asawa mo, hindi naman prepared, yung trabaho, araw-araw pa rin silang nag-work, paano ka? At ang most challenging part niyan eh, kung nandito ka sa bansa na wala kang kapamilya, wala kang support system, wala kang nanay na pwede mong, nay, pwede bang ipagluto mo naman ako? O kaya, man lang tatay mo na nandiyan, mga kapatid mo, wala talaga eh. Pati emotional, physical and emotional, parehas po akong wala. And I only have yung asawa at anak ko po, no? Yun ang pinakamahirap. Yung nakikita mo na hirap sila. Kasi as a mom, ayaw mong nahihirapan ng pamilya mo eh. And you begin yung nasa self-pity, lalong nababaon ka pa. Kasi pag nakikita mo sila na ikaw ang dahilan, you begin to, ikaw na yung sinisisi mo yung sarili mo. Ganun na po, ganun ang pinakamasakit sa lahat at most challenging sa sarili ko at yung pamilya ko na nakikita ko silang hirap na hirap para i-manage yung mga
physical things na dapat namin gawin, baguhin na natin to, yung shift ko sa trabaho, hindi na pwedeng ganito, hindi pwedeng araw-araw, kasi yung chemo ko, halos po chemo ko weekly. Tapos meron lang akong 1 week in a month na break, na pahinga. Tapos the rest of the other weeks, weekly po ang nangyayaring chemotherapy ko, and we need to be at the hospital, and my husband needs to inject me something. Tinuruan po siya kung paano i-inject sa akin yung isang part ng white blood cells na para hindi mamatay talaga yung mga protection ko sa katawan. At syempre, kagaya nga po ng sabi ko, kapag nasa ibang bansa kayo at migrante kayo, yun ang pinakamahirap sa lahat, wala kayong family support. Kinailangan ko po na papuntahin ng mga magulang ko. Kinailangan ko po silang kausapin, at hindi naman po madali na papuntahin sila kaagad-agad dahil syempre yung visa, hindi naman po yun basta kung kailan nyo gustong dalawin ng pamilya nyo, pwede. Hindi kagaya sa atin, kung nandun po tayo at ang ating mga kamag-anak ay nandyan, kapitbahay mo lang or kahit sabihin nyo nasa probinsya, Nay, tulungan mo naman ako, parang ganyan, pupuntahan ka kagad. Dito mag-iintay pa po. Kahit na na-surgery na ako at nasa wheelchair na ako, nahirapan kami dahil inaantay pa namin yung nanay ko po at yung flight niya. Meron po akong mga kaibigan dito na nag-volunteer, pati nanay nila, na nandito, na inibita nila, na hindi naman taga dito, inaalagaan sana yung mga anak nila, shinare nila sa akin. Ganun po yung nangyari sa akin. Para nagkaroon ng salita na minsan yung pong kaibigan ko, siya yung nagbabantay today, bukas yung nanay naman niya. Talaga pong every means possible, talagang pinakiusapan namin yung mga tao po at mga malapit sa amin para po matulungan kami physically. Kasi kahit magpainit po ng pagkain, pag naka-wheelchair, hindi naman po kami handa. Hindi ko naman po abot yung mga bagay-bagay na gano'n. Tapos pag dadalhin ako sa toilet, itutulak ako talaga. Kasi saglit na saglit lang po bago ako makatayo talaga. Dahil yung surgery ko, kinain ng cancer yung buto ko dito sa right upper leg. Kaya talagang imagine, yung mga debilitating activities, hindi namin inakala na darating. At tipong kinakailangan ko talaga ng parang kasama 24/7. Kaya ang ginawa rin po ng pamilya ko, nilagyan ng video camera yung bahay. Kasi para in case wala po talagang tao and I really need to call at di ako makatawag, baka nakahandusay na ako dyan sa hallway o nakita na nila. Kaya tinitingnan nila sa cellphone nila kung maayos ba ako pag hindi ako sumasagot. Very challenging talaga na ang laking pagbabago po sa araw-araw, sa day-to-day living, pati po sa mga trabaho at pati, syempre emotionally. Kasi hindi naman namin inakala na ganitong mangyayari. Dahil nga, ang lakas ko, bata pa ako, who would have known? Hindi po ba? Ganun lagi iniisip natin that we're young. We're not ill, so kayang-kaya natin kahit ano. But yes, the most challenging part is yung wala kang kamag-anak and physically hirap na hirap ng mga kapamilya mo. At nakikita mo yun sa kanila. And you begin to, ikaw na sinisisi mo na yung sarili mo. Dahil ikaw ang nag-cause ng pain na yun sa kanila. Yun naman ang pinaka-challenging na gusto ko sanang mawala. Pero laging nandun. Nandun siya sa puso mo na ikaw ang nag-cause ng hirap na to sa pamilya mo. Yeah. I cannot imagine yung pinagdadaanan mo, and just listening to you, parang pinipicture ko rin sa mind ko yung challenges na paano nga naman pag mahina ka tapos kailangan mong tumayo, pumunta ka lang ng restroom. Ganun, I mean, even though simple, kailangan natin ng tulong, no? Kaya napaka-importante po talaga ng family support and challenge mo nga dahil ang layo mo nga sa iyong pamilya, no? Pero also in these situations also na doon mo na-realize ang need mo for God, and doon mo rin na-experience yung grace ni God sa iyo, no? I can just imagine na pag meron ka nang nagawa na wala kang kasama pero nagawa mo, you know that it is the Lord helping you. Edel? Yes, Sis Malu. I-imagine ko bigla yung wala kang kasama. So, I know Ate Laline, no, ang tawag niyo yung smart home, yung tawag sa bahay. You have cameras everywhere, and you even have, I think you have Alexa at home, right? Para may meron kang way, merong way yung iyong mga yung anak at asawa to check you kapag hindi kita mapatapos. Yun ang naging dahilan kung bakit ito pong mabait kong asawa, tinuklas niya paano gawin na yung mga ilaw, hindi ko kailangang abutin.
uutusan ko siya, kumbaga. Kasi para, yung bang, ang hirap po paano pag biglang madilim na, tapos inaantay kong dumating asawa ko, handover nila, aalis na yung nanay na nagbabantay sa akin, paano ko isi-switch yung ilaw, naka-wheelchair ka, tapos hindi mo alam kung paano. Kaya tinuklas niya na, sige, palitan natin ng smart yung mga ano. Tapos, hindi naman pwedeng lagyan ng camera yung mga kwarto for privacy purposes. Kaya yung Alexa, minsan nakikita ko nakasulat doon na a family member is watching you. Tinitingnan nila ako. Kung kumakain ako doon, nakikita nila ako sa harap noon. Kung nakahiga ako, ganyan. Kaya talaga pong God paved the way for this technology to be used, ika nga. At mabuti po na na-impress yung sa isip na yung sa asawa ko na, kakailanganin talaga ito para she can be on her own kahit papano. Kung talagang push comes to shove, ika nga, I can manage kahit papano. Ang napakaganda nitong tip na ito, no, Sis Edel, na hindi lang para sa mga cancer patients, anybody who is wheelchair bound, no? Napakaganda pala na dapat meron po tayong Alexa. Pag hindi na tayo tatayo, sasabihin mo lang, Alexa, please turn off the lights. Di ba? Praise God for technology, Edel. Yes po, ang galing pala, no? And thank you, Ate Laline, for that tip. So, di ba kung meron naman tayong, may kapasidad, kumbaga ba, na magawa rin po yun. If there is really no physical help, technology can help pala. Thank you for that tip, Ate Laline. And as you were sharing nga po sa amin, no, your coping mechanisms, yung the physical side. Ate Laline, I know it's difficult. Emotionally, I've been hearing your story. We cry with you. Papaano mo naman kinope yung emotional part of being a person with cancer? Ano yung mga naging coping mechanisms mo? Alam niyo po, sa emotional side, pinrepare ko yung sarili ko. Talagang tinanggap ko siya. Mahirap at matagal. I'm just saying this now, 2 years na ang pakikipaglaban ko po sa cancer, no? Pero yung bang, kumbaga, proseso po siya. At ang ginawa ko talaga, una sa lahat, sa gitna ng gabi, kapag talagang tulog na mga kapamilya ko at gising pa ako, kapag umiiyak ako, dinidiretso ko po sa panalangin. Yun ang maipapayo ko sa mga tao. Kapag in pain ka, here, bothered ka, at umiiyak ka, idiniretso mo yan, idalangin mo sa Panginoon, idulog mo. At sinasabi ko sa kanya talaga, kino-confess ko sa kanya kung anong nararamdaman ko. It's just like me talking to him face to face. Like, gano'n, nakikipag-usap ko talaga ako sa Panginoon. At talagang, yung very intimate moments na yon, yun ang nakakapagpatulog sa akin. At pangalawa, hinanda ko yung mga last will, na ang mga tao, hindi kasi ginagawa yan. Sasabihin nila, hindi practical yan. Paano kung kailangan mo pati ng enduring guardian? Yung, kung sino magde-decide pagka vegetative state. Alam niyo po, many people would think na hindi kailangan yung mga last will and testament, yung enduring guardian. Yan ang tawag sa mga tao na pwede mag-decide on your behalf kapag vegetative state ka na or kapag hindi ka na makadesisyon. And very critical part yan dahil kung grieving na ang pamilya mo with the situation and with the current circumstances na nangyayari sa inyo, tapos sila pa magdidesisyon ng mga bagay na ganyan, napakasakit na, distraught na nga sila pa ang gagawa ng mga ganang bagay. So, ikaw mismo, you need to take hold. Kumbaga, maging decisive ka at para sa pamilya mo na, sige, aayusin ko to. Dahil alam ko, emotionally unstable din sila. So, hinanda namin yung mga last will namin, pati kung sino ang pwede. Kung hindi sila, meron din akong kaibigan na pwedeng tumayo na pangalawa. At alam niyo po, ang isa sa pinaka-the best na coping mechanism na nangyari sa akin is sinulatan ko yung anak ko through email. May letters ako. Alam niyo, everyday, marami kong iba't ibang topic. Yung bang tagubilin ko sa kanya na I felt if I'm running out of time, if God will really call me home, masabi ko lahat ng gusto ko na alam ko na I might not be able to be there during his marriage or yung mga ibang milestones niya or yung mga decision niya, pag bibili siya ng bahay, pag magpapamilya na siya, ay ang dami ko po, to this very moment, ang dami ko mga iba't ibang topic na sinulat talaga sa kanya. Sinusulatan ko po yung anak ko lagi sa email. Kasi syempre, tayo, we like to express
yung mga tagubili natin sa anak natin. And it's quite hard kasi nagtatrabaho siya, nag-aaral siya, at busy rin siya. At ako, ang dami kong naiisip, ang dami kong gustong ibahagi pa sa kanya. And for me to be able to get that chance, kung sakali mang tawagin ako ng Panginoon, at least maisulat ko yun dun sa lahat ng mga emails ko sa kanya, at lahat ng mga gusto kong ituro. Kumbaga, like buying his first home, find Mrs. Credible, and there's no such thing as Mrs. Right. May mga ganun akong topic. O kaya Difficult People 101. May mga ganyan po ako. Kaya gustong-gusto ko siya kasi nailalabas ko pati yung nararamdaman ko na mahal ko siya. Gusto kong maramdaman niya nandun ako every moment of his life. Kahit wala ako physically, these letters will be passed on to the next generation pati. Yung mga anak niya na, look, Mom has been writing to me. Look what she wrote on this day, at this year. Look what she told me. At makikita rin ng mga grandkids na, wow, Lola, smart. She even thought of that. Sinabi niya yan sa'yo. Hindi po ba kaya yung ganon ang pakiramdam ko na gusto kong sana kayo rin, kung mahirap niyong kausapin yung mga anak ninyo, especially if they're boys, kasi they talk less. Hindi naman sila masalita. You can write them and then they can email you back. At makikita mo, may engagement sa ganon. Tsaka mas masarap, mas heartfelt kasi may oras ka at pag nababasa nila, doble yun. Nakikita mo, tapos nag-visualize mo. And then, it will be like, alam niyo po yung, it will be like frozen in time. Yun na yun eh. Naisulat mo na, naibigay mo na at that moment and at that date. Yan. It will be part of history that will be given to a lot of your grandkids at sa mga susunod pa na anak niya. Mm-mm. Amen. I agree with you, Lalaine. I totally agree with you kasi talagang even our journals, no, yung mga journal, parang journal yung ginagawa mo, no. It's a legacy that you pass on and you're able to share your faith to your children and even to the children's children. Nakikilala ka kahit di mo makilala ang iyong grandkids, they will get to know you. At saka totoo po yan, pag nagsusulat po tayo, nararamdaman mo yung emotions, nafe-feel mo talaga yung emotions. So, they get to know you. Thank you, Lalaine, for sharing. Apakaganda ng iyong mga coping mechanisms. And I'm sure yung ating mga viewers dito, mga listeners, makakakuha ng tips, no, yung lalo na yung last will and testament. Na I think that's very important kasi ang hirap para sa family member to make decisions such as yung lalo na yung pag NR, di ba, no resuscitation, yung mga intubate, di ba? Yun yung mga mahirap na decision para sa pamilya. But if you have made that decision yourself, then they will just respect your decision, no? So, mga friends, no, minsan ayaw natin pag-usapan ang last will and testament, pero importante po yan. Alang-alang po sa ating mga mahal sa buhay na iiwan natin, no? Lalaine, gusto ko rin malaman, no, you shared kasi yung mga emails na iniwan mo para sa mga anak mo, isa lang siya, no? How about your husband? How is your relationship with him? How did your cancer affect that? Alam niyo po, naging mas stronger. Yung bang sa amin is kahit kaunti na lang yung sinasabi, we felt it. We felt that God is in the midst. Alam niyo, may araw na umiyak kami talaga. Araw-araw kaming umiiyak nung panahon na yan na kahit yung unang diagnosis ko po, talagang sobrang araw-araw. Yung anak namin, siyang hindi umiiyak. At siya yung para bang sandigan namin, baliktad yung nangyari. At natutuwa naman ako kasi nga dumating siya ng maaga sa buhay namin. True enough, kasi kakailanganin pala namin siya. Sa asawa ko naman po, alam niyo, yung pagsusulat, hindi ko ginawa sa asawa ko. Kung hindi yung bang kami sa aming dalawa, alam namin na every moment should be cherished. Kahit magkasama lang kami, nagugas kaming pinggan. Kahit na, kunyari, nandyan lang kami sa bakuran, it doesn't really matter kung nasan ka, na parang naramdaman namin na just being together is yun eh. It's enough to make you feel love. It's enough na pag pinagluluto ka niya at hinahatid ka niya sa ospital during our travels together, pagka nagmamaneho siya, yun yung parang mga alone time namin.
yung bang kung ang mga ibang couples, they really talk it out at talaga nagkwekwentuhan sila, kami tingnan lang namin ang isa't isa, hawakan lang niya kamay ko, yakapin lang niya ako, damang-dama talaga namin. There was one occasion na guhugas kami ng plato, tapos ang sabi niya sa akin, Ma, alam mo, I can fix anything in the house. Kaya kong gawin ng kahit na ano. Pero ikaw hindi kita kayang pagalingin. Ang sakit, ang sakit. Kasi alam niyo, magaling magkumpuni talaga yung asawa ko eh. Kahit na chef siya, meron siyang sa carpentry. Talagang magaling siya. At hindi ko man gusto sabihin na drop out siya sa engineering, kaya marami siyang alam sa mga electrical something at nagagawa niya itong mga bagay na ito. Yung bang sabihin niya sa'yo na wala siyang magawa, hindi ka niya matulungan. At sabi ko sa kanya, niyakap ko siya, don't worry, God will fix me for you. Yun ang hindi namin makakalimutan. At para bang hanggang ngayon, talagang God is really fixing me and fixing our marriage. Parang pinatatag kami, naramdaman namin sa isa't isa na we don't need anything na pupunta pa tayo sa mga lavish na bakasyon, aalis tayo. Hindi, kahit ito mag-chop-chop lang ako ng gulay, nandiyan ka, naguhugas ka, o kung ano man ang ginagawa mo, masaya na kami, na magkasama kami. Siguro dapat yun ang ma-realize ng mga tao, na yung bang kasama mo yung asawa mo, you'll never really feel it unless nagkaroon ka ng ganitong pangyayari na almost mawawala na yung kabiyak mo. Yun ang pinakamasakit, the thought of losing somebody. And look, buhay na buhay pa ako, and yet anytime they could lose me. Kaya yung relationship namin mas lalong tumatag. Tapos kasama ko siya sa panalangin. Halimbawa, meron kaming pastor na kaibigan, damang-dama ko. Tapos meron kaming pinuntahan na isang lugar, kinausap ko yung kasabay namin na naglalakad na dalawang matanda. Hindi ko akalain na kahit Australian at American couple sila, nakarating na sila sa Masbate, nag-medical mission sila. On the spot, pinagdasal nila ako. Yung asawa ko, iyak ng iyak. Sabi tuloy nila, the other one is smiling and the other one is crying. Kumbaga, ramdam namin ang Panginoon. Damang-dama namin na para bang all of this hindi kami yung gumagawa. And He is doing everything for us. And He is really fixing everything for us. Lalong tumatag po talaga yung pagmamahalan namin. Doesn't matter kung wala na kami maibigay sa isa't isa. Yung that moment na magkasama lang kami, ayun na, sulit na. Magkasama kaming gigising na ito, sama-sama tayo uli bagong umaga. Pag wake up namin ng umaga, yes, magkasama na naman kami. Talagang ganun po yung damang-dama namin. Very simplest things. Wow, Lalaine. Yan yung tinatawag na nilang parang bittersweet, di ba? Yung, ang sarap, that togetherness, you feel the love for each other. At the same time, syempre merong pangangamba na, hanggang kailan ito, no? Pero I am just so amazed and I praise the Lord for how He has made you so strong. Just listening to you, and you're so positive, no? You're very joyful, actually. Kaya parang iisipin siguro talaga ng tao, may cancer ba yan? No? Edel? Yes, Sis Malu. I've heard Ate Lalaine's story before, but now is yung na-mention niya how her family responded, how her husband, taba po ng puso malaman that Ate Lalaine was able to really find not just a husband, but somebody who would really love and take care of her. Gusto ko yung sinabi mo, Ate Lalaine, nakakakilig. Yung sinabi mo na the Lord will fix you for Him. A picture of a husband and wife na yung for sickness and in health nandoon kayong together. Ayan. Ate Lalaine, masyado pang marami kang pwedeng maikwento sa amin, but we know that we will have a part 2 for this. Pero for this time, as we are nearing the end of this first part of our interview with you, gusto ko siguro malaman is paano mo nahanap yung hope and that joy? You're always joyful, you're always smiling despite of your situation. Paano mo to nahanap in the midst of your health condition, Ate Lalaine? Alam nyo, may kaibigan ako nagsabi, laging isipin mo may mga ibang taong mas nahihirapan kesa sa'yo. Laging ganon. Pero ito naman ang mapapayo ko, that's
somehow that could work, but in reality, hindi tama yon. Bakit? Bakit ko nasabi? Because you're comparing other people's pain with yours. Kaya yung hope, lalo tuloy nakukumpara mo na bakit ano yung wala sa'yo na meron sila. Kaya para sa akin, nakita ko ang hope paano at kapayapaan at the same time because those two are together. Hindi pwede na magkaroon ka ng hope kapag hindi ka at peace. At itong tatandaan natin you live a few days without water and you live a few minutes without air, but you will never be able to live even a few seconds without hope. Kasi pag hopeless na, wala na. Hindi ka nakakain, hindi ka nababangon, it will kill you. Yan ang papatay sa'yo, yung hopelessness. At paano ko natagpuan yan? Una sa lahat, dapat magkaroon ka ng kapayapaan, matanggap mo ano ang nangyayari sa'yo. Yung tanggap na maligaya at maluwag sa puso mo. At kung wala ka pa dyan, you have to really pray and ask God for the grace para yung obstacle sa puso mo matanggal. Para magkaroon ka ng kapayapaan to know and accept where you are and what's happening with your life. At para makita mo ang hope na yan, yung paggising mo sa umaga, yan ang ibig sabihin yan, patuloy kang pinapahiram ng Panginoon ang hiram mong buhay. Hindi pa ba enough yan for you to be very happy knowing that, especially after ng pandemic, lot of people, healthy people, younger people, you look at the cemeteries, they're not old, they're young. Pero here you are, andito ka, pinili ka ng Panginoon na naririto sa mundong ito, that will give you hope. Sure enough that, there's something that is still planned for you. At you strive and look forward to another day knowing na, yes, Lord, I made it through this day. Salamat. Tomorrow ulit. Pwede po ba? Yung pakikiusap mo na, bukas po ulit, gisingin niyo po muli ako. Some people ignore that. Pero, you don't, it's not a privilege. Yung buhay ninyo, let me correct that. Your life is a privilege. Hindi yan iyo. Huwag mo angkinin yan. And for you to wake up is a hope for you to do something good, to do right, at itama mo kung ano man yung nangyari kahapon. And you will never be able to touch yung kanina. Kahit yung few minutes ago, hindi na. But what matters is the now. And kasi ganyan na ako ngayon Ang pananaw ko, yung ngayon, yun ang mahalaga. Magbago ka, repent, feel that joy with your family, kung anong meron kayo, and that will give you hope na bukas uli, Lord, sana meron uli. Ganun. Praise God, Lalaine. Napakaganda ng iyong message of encouragement, and sana mga kaagapay na encourage po kayo sa story ni Miss Lalaine. Ako sobra akong namamangha at the work of God, just seeing you how joyful you are. Miss Lalaine, can you maybe pray for those people, baka merong nakikinig na who are struggling, maybe have the same situation as yours. Panginoong Diyos Ama, kayo ang Jehovah Rapha. Panginoon, itulit niyo na lahat ng mga taong nakikinig, naaabot at naririnig ang mga sandaling mga ito, kayong magsalita sa kanila, kayong mamagitan. Maramdaman nila ang pagmamahal ninyo, na patuloy niyo silang sinusustain, patuloy niyo silang binubuhay, at patuloy niyo binibigyan ng pagkakataon upang mapalapit sa inyo, upang gumaling. Healing is not only physically, ganun din po healing in pain, in our hearts, sa mga taong may loss, nawalan, sa mga taong nakakaramdam na ang kanilang puso ay sirang-sira, ang kanilang mental condition at mental state, they're distraught, sila ay nababagabag. Lahat ng yan ay papawiin mo sa patuloy na pagbibigay at pagpapahiram ng hiram naming buhay, hiram naming kalusugan, hiram naming kalakasan. Patuloy na kayo ang mamagitan. Alam niyo, Panginoon Diyos Ama, ang aming mga luha, ang aming panaghoy, ang aming mga pangarap. Kayo, Panginoon, na nakakakita, you are the discerner of our hearts. Please, dinggin niyo po ang aming mga panalangin sa lahat ng mga taong may mga karamdaman sa mampanig ng daigdig sila naroroon, kapiling ng kanilang mga kapamilya. Itinataas ko po sila sa iyong panan, O Jehovah Rapha. Inaangkin namin ang kagalingan sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Isaiah 53 verse 5, by your stripes we were healed. And tunay nga,
kailangan naming panghawakan. We are already healed. In the name of our Lord Jesus Christ, we speak continuously anointing of healing sa lahat ng mga taong nakikinig sa mga sandaling ito, sa mampanig ng daigdig sila naroroon. We continue speak anointing of healing in the name of our Lord Jesus Christ. We dedicate our lives to you. We surrender our lives to you, our Lord and Savior. Thank you, thank you, thank you for always taking care of everything. Idinadalangin namin, Panginoon Diyos Ama, nawa anuman ang kalooban ninyo para sa amin, patuloy naming magampanan nito habang kami nabubuhay on this earth. At anuman ang magaganap, tinatanggap namin, let thy will be done unto all of us. Maganap sa amin ayon sa iyong kalooban, O Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ang siyang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon, mananakop at tagapagligtas, our Lord and Savior, our Lord Jesus Christ. Amen, amen, and amen. Amen, amen. Thank you for that beautiful prayer. Kung kayo po ay nakikinig ngayon at meron po kayong dinadaanan na mga pagsubok, probably you have the same situation as Lalaine, or maybe meron kayong anak na may disability, wag po kayo mawawalan ng pag-asa. Ang pag-asa po natin ay nasa Panginoong Jesus. Kung meron po sa inyong nakikinig at hindi pa kayo sigurado, kung naisuko nyo na po ang inyong mga pinagdadaanan, ang inyong buhay, di nyo pa na isusuko sa Panginoong Jesus. Ngayon po yung pagkakataon, humingi po tayo sa Kanya ng kapatawaran ng ating mga kasalanan at ibuksan po natin ang ating puso at imbitahan siya bilang ating Diyos at tagapagligtas. Kung kayo po yan at gusto niyo pong masigurado na kayo po ay talagang sumusuko na sa Panginoon at kinikilala niyo po siya bilang iyong Diyos at tagapagligtas, sabayan niyo lang po ako sa dasal na ito. Panginoong Jesus, marami pong salamat. Kayo po ay ang aking Diyos at tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako kung ang aking kasalanan po ay nagdulot ng kahirapan sa aking disability. Kung ang itong pinagdadaanan ko po ay resulta ng aking mga kasalanan, Panginoon, patawarin niyo po ako. At kung hindi man, ako po ay nagkaroon ng ganitong disability dahil gusto niyo lang po ako mapalapit sa inyo, Lord, eto po ako. Lumalapit po sa inyo. At sinusuko ang aking buhay. Gusto ko po kayong makilala, maging aking Diyos at napagligtas. Binubuksan ko po ang aking puso sa inyo, Panginoong Jesus. Pumasok po kayo. Manirahan na po kayo dito sa akin at pakilala niyo po sa akin ang inyong sarili nang ako po ay magkaroon ng relasyon sa inyo. Baguhin niyo po ako, Lord, from the inside out. Thank you, Jesus, for what you will do and how you will transform my life. In your name, Jesus, I pray. Amen and amen. Natatapos na naman po ang isang oras, ang napakabilis po. Maraming salamat mga kaagapay sa pakikinig. Ito po ang programang God is Able, Serbisyong PWD. At tayo po ay sabayang napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ako po si Malu Tiongson Ortiz. Kami po ang programang God is Able, laan ay katatagan at pag-asa sa mga Filipinong PWDs. Ako po si Edel Kutokova at abangan nyo po ang part 2 ng episode na ito. Sis Malu, from disability to possibility. God is able. From disability to possibility.